Ngayon sasabihin ko sa inyo ang isang napakasakit na katotohanan. Isang katotohanan na pilit niyong tinatakbuhan. Binebenta niyo ang buhay niyo para sa pera, pero ang kapalit na nakukuha niyo, wala. Ako si Ben. Sa loob ng 50 taon, nagtrabaho ako bilang private driver ng mga pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Tumira ako sa mga mansyon sa Forbes Park, sa Dasmariñas Village, sa Alabang. Nakapasok ako sa mga exclusive clubhouse na miyembro lang ang pwedeng tumapak. Kumain ako ng tira-tira mula sa mga handaan na nagkakahalaga ng isang taong sweldo ng ordinaryong tao. Pero alam niyo kung ano ang nakita ko kapag sarado na ang pinto ng kotse? Kapag tinted na ang bintana at walang nakakakita sa kanila sa EDSA, nakita ko ang takot na mawalan ng pera, ang takot na malugi, ang takot na hindi na sila sikat, pero ang pinakamatindi, ang takot na walang nagmamahal sa kanila. Nakita ko ang uri ng kahirapan na hindi nalulutas ng pera, yung kahirapan ng kaluluwa, yung kahirapan na kahit nasa aircon ka, pinapawisan ka ng malamig sa lungkot. Ang pera, kayang lutasin ng gutom sa tiyan, oo. Pero sinasabi ko sa inyo, at ito ang hindi sinasabi ng iba, ang pera hindi kayang lutasin ng gutom sa pagmamahal. Sa loob ng 50 taon sa likod ng manibela, ito ang natutunan ko. May isang point of no return, isang tuldok kung saan ang pera hindi nakakampi, kalaban na hindi dahil masama ang pera, kundi dahil yung mga isinakripisyo nyo para kitain yun, hindi na mababayaran at hindi na maibabalik. Hayaan yung ikwento ko sa inyo si Ma'am Cecilia. Noong 1990s, ako ang driver niya. Nakatira siya sa isang napakalaking bahay sa Ayala, Alabang. May swimming pool, may 4 na maid, may hardinero. Ang asawa niya nasa abroad, malaki ang posisyon. Ang 4 na anak, pinadala lahat sa States para mag-aral. For the future, sabi nila. Si Ma'am Cecilia, 70 anyos noon, may sakit sa bato. Sa loob ng 6 na buwan na naghahatid sundo ako sa kanya sa dialysis, alam niyo kung ilang beses siyang dinalaw ng mga anak niya? Wala. Ni isa. Ang anak niya sa California nagpadala ng balikbayan box, puno ng spam, chocolates, vitamins, rubber shoes. Ang anak niya sa New York nagpadala ng pera, yun lang. Si Ma'am Cecilia nakaupo sa likod ng Mercedes-Benz, hawak ang litrato ng mga apo niya na hindi pa niya nakikita sa personal, umiiyak. Hindi dahil masakit ang dialysis, kundi dahil sa lungkot. Minsan tinanong ko siya habang traffic sa SLEX, "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tumingin siya sa akin sa rearview mirror. Yung mata niya patay na. Sabi niya, "Ben, nung bata pa sila, kami ng sir mo, kayod kalabaw kami. Wala kaming pahinga. Pinadala namin sila sa abroad para maganda ang buhay. Binigay namin ang lahat." Tumigil siya, huminga ng malalim. "Ben, ipinagpalit ko ang mga anak ko sa dolyar na hindi naman nila kailangan. Binigay ko ang lahat pero hindi ko binigay ang sarili ko. Ngayon, heto ako, mayaman, pero mamamatay akong ang kasama ko lang ay ikaw na swelduhan ko lang." Hinatid ko si Ma'am Cecilia sa huling hantungan niya. Walang anak na dumating sa burol. Sa libing na lang sila humabol. Naka-shades, umiiyak. Pero pagkatapos ng libing, nag-away agad sila kung sino ang makakakuha ng bahay sa Alabang. Hindi ito kwentong barbero. Paulit-ulit ko itong nakita sa iba't ibang amo. Iba ang kotse, iba ang bahay, pero pareho ang kwento. Siguro pinapanood niyo ito ngayon kasi pagod na kayo sa trabaho. Sinasabi niyo sa sarili niyo,
para ito sa pamilya ko. O kaya, kapag naabot ko na ang target ko, kapag na-promote na ako, kapag may ipon na ako, saka ako babawi, saka ako magpapahinga, saka ako lalaruin ang anak ko, saka kami magbabakasyon ng misis ko. Sa loob ng 50 taon, nakita ko ang mga taong namatay na hawak pa rin ang planong yan. Ang pera, dumating. Ang sakana na panahon hindi dumating. Ikwento ko si Sir Rodolfo, hasendero sa Negros. Ang yaman, ang lawak ng lupain, ang bahay punong-puno ng antik. Sa sala may painting ng Amorsolo, tunay na Amorsolo, si Sir Rodolfo. Self-made man, galing sa hirap, nagsumikap, 40 years, nagtrabaho ng 18 oras araw-araw. Na-miss niya ang graduation ng anak niya, na-miss niya ang debut ng anak niya, na-miss niya ang anniversary nila ng misis niya. Lagi niyang sinasabi, "Hon, ginagawa ko ito para hindi maranasan ng mga bata ang hirap ko noon." Noong naging driver niya ako, matanda na siya, may sakit sa baga, hinihingal kahit konting lakad lang. Yung lalaking dating sumisigaw sa mga tauhan sa asukarera, ngayon hindi na makasigaw. Ang bahay niya naging gintong kulungan. Oxygen tank ang katabi, hindi asawa. Isang hapon, habang inaalalayan ko siyang sumakay sa kotse, hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit, nanginginig. Tinitigan niya ako at sinabi, "Ben, buong buhay ko, nag-ipon ako. Tingnan mo ang asyenda ko. Tingnan mo ang mga kotse ko. Alam mo ba, ibibigay ko ang lahat ng ito, bawat ektarya ng lupa, bawat sentimo sa bangko, para lang makasama ko ang misis ko ng 1 taon pa." Ang misis niya, namatay 8 taon na ang nakararaan. Ang pangarap nila kapag nag-retire si Sir, magta-travel sila, iikutin ang mundo. Laging sinasabi ni Sir Rodolfo, "Next year, Hon, next year, promise." Ang next year na yon hindi dumating. Inatake sa puso ang misis niya habang nasa meeting si Sir sa Manila. Namatay si Sir Rodolfo 3 linggo matapos niyang sabihin yun sa akin. Ang mga anak, binenta ang lupa, binenta ang Amorsolo. Wala silang pakialam sa pinaghirapan ng tatay nila. Pera lang ang kinuha. Ngayon tatanungin ko kayo, sagutin niyo ako ng tapat, tayo-tayo lang naman. Ilang hapunan na ang pinalampas niyo? Ilang beses niyong sinabi sa anak niyo na busy si daddy/mommy habang hinihintay nila kayo sa may pinto? Ilang beses niyong hindi sinagot ang tawag ng nanay niyo kasi nasa meeting kayo? Ilang beses niyo sinabing next time na lang? Ang next time ay isang kasinungalingan na sinasabi natin sa sarili natin para hindi tayo makonsensya sa ipinagpalit natin. Ang totoo, mas madaling bilangin ang pera kaysa bilangin ang pagmamahal. Mas madaling makita ang promotion kaysa makita ang paglaki ng anak. Kaya inaayos natin ang trabaho at hinahayaan nating masira ang pamilya, tapos magigising kayo 75 anyos na katulad ni Ma'am Cecilia. Ang ganda ng bahay pero ang kausap lang ay ang driver. Pero hindi lahat ng nakita ko ay malungkot. May mga tao na nakuha ang sagot. Ikwento ko si Nanay Flor, hindi siya mayaman. Taga-project 4 lang, teacher siya. Noong naging driver ako ng pamilya nila, service ng school, nakita ko ang bahay nila. Maliit, walang aircon, electric fan lang. Pero ang bahay na yon puno ng buhay. Si Nanay Flor may cancer nung huli ko siyang nakita. Masakit ang katawan, pero ang bahay laging puno. Nandun ang mga anak may dalang pansit. Nandun ang mga apo nagkukulitan. Nandun ang mga dating estudyante kahit masikip ang saya-saya. Minsan kwento ni Nanay Flor sa akin, inalok daw ang asawa niya noon na mag-Saudi. Malaki ang kita pero tumanggi. Sabi ng asawa niya,
Aanhin ko ang dolyar kung lalaki ang mga anak ko na hindi ako kilala. Aanhin ko ang malaking bahay kung wala ako tuwing Pasko. Pinili nilang maging simple, walang kotse, jeep lang, walang mansion. Pero sa loob ng 30 years, sabay-sabay silang kumakain ng hapunan, nandun sila sa bawat graduation. Kilala nila ang mga kaibigan ng anak nila. Nung namatay si Nanay Flor, hawak ng mga anak ang kamay niya, umiiyak sa pagmamahal. Nay, salamat sa lahat. Mahal na mahal ka namin. Nakita ko yun at nasabi ko, iba ang mamatay na hawak ka ng nagmamahal sa iyo kaysa mamatay na pinaliligiran ka ng naghihintay ng mana mo. Yun ang difference at yan ang lahat. Huli na ito, si Sir Manuel, mayaman din, hasyendero level, pero iba siya. Noong 42 years old siya, namatay ang best friend niya sa stress. Natauhan siya, kumuha siya ng notebook. Kinalkula niya kung magkano lang ba talaga ang kailangan niya para mabuhay ng maayos. Nung naabot niya ang numerong yon, tumigil siya sa pagpapalaki ng kumpanya. Naging coach ng basketball ng anak niya. Nag-travel kasama ang asawa niya. Hindi business trip ha, bakasyon talaga. Sabi ng mga business partners niya, Manuel, baliw ka na. You are leaving money on the table. Sabi ni Sir Manuel sa akin habang nagmamaneho ako, Ben, iniiwan ko ang pera sa mesa para makaupo ako sa hapagkainan kasama ang pamilya ko. Nabuhay pa siya ng 40 years na masaya. Namatay siyang walang sana. Mga kaibigan, 82 anyos na ako. Pero bago ako bumaba sa kotseng ito ng buhay, gusto kong iwan sa inyo ang aral na ito. Sa dinami-dami ng pasaherong naihatid ko, wala ni isa sa kanila ang nagsabi sa akin, Ben, sana nag-overtime pa ako. Ben, sana sinagot ko yung email ng boss ko. Ben, sana mas mahal ang kotse ko. Wala. Ang sinasabi nilang lahat habang nakatingin sa kawalan, sana umuwi ako ng maaga. Sana nilaro ko yung anak ko. Sana sinabi ko sa asawa ko na mahal ko siya. Sana nabuhay ako, hindi nagtrabaho lang. Kayo may oras pa kayo. Hindi niyo kailangang matulad kay Ma'am Cecilia o Sir Rodolfo. Pwede kayong maging katulad ni Nanay Flor o Sir Manuel. Ngayong gabi, pag-uwi niyo, patayin niyo muna yung cellphone niyo. Yakapin niyo ang asawa niyo. Makipaglaro kayo sa apo niyo. Tawagan niyo ang nanay at tatay niyo. Sabihin niyo, Mapa, mahal ko kayo. Ang trabaho, nandyan lang yan. Ang pera, kikitain ulit. Pero ang oras, kapag lumipas yan, hindi na babalik. Huwag niyong hintayin na sumakay kayo sa kotse ko, tumingin sa rearview mirror at makita niyo na puno ng pagsisisi ang mga mata niyo. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Pagod na ako. Umuwi na kayo. Hinihintay na nila kayo. Mag-ingat sa biyahe.